Nakadetini ngayon ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte matapos i-cite in contempt dahil umano sa pakikialam sa trabaho ng Kamara at sa pag-iwas sa mga tanong. Sa pagsasabi ng bise na nadadamay na umano ang kanyang mga tauhan dahil umano sa politika, hinamon siya ni Speaker Martin Romualdez na siya mismo ang humarap sa komite at sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang confidential funds. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil umano sa undue interference o labis na pakikialam sa trabaho ng Kamara, pinakontempt ng House Committee on Good Government and Accountability ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Ito ay dahil sa pagsulat niya sa Commission on Audit na huwag sundin na subina ng Kamara para isumite ang mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, one of the reasons on the is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Si Lopez humiling na may konsidera ang pagbawi sa contempt order laban sa kanya. For the record, it was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. Humingi rin ng paumanhin si Lopez pero nanatili ang contempt citation dahil sa pag-iwas raw nito sa mga tanong. Nakadetini ngayon si Lopez sa House Detention Center. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na humiling si Lopez na huwag na silang mag-issue ng statement kaugnay ng kanyang pagkakadetini. Hindi dumalo sa pagdinig ang 4 pang opisyal ng OVP na pinasubina ng komite para sagutin ang mga tanong ukol sa mga kahina-hinala umunong acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at Department of Education sa COA tungkol sa paggugol sa confidential funds. Ang sabi ni Duterte, ang pinakamalaking hamon na hinaharap niya ngayon ay ang pagdamay raw sa kanyang mga tauhan sa panggigipit sa kanya ng mga kalaban sa politika. Maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon magyunaimuhang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahan kakompetensya sa politika. Sa isang panayam, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na sa halip na kanyang mga tauhan, dapat ang bise mismo ang humarap sa komite at magpaliwanag tungkol sa paggamit ng kanyang confidential funds. Hindi dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang yung bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pinagsisikapan po naming makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa sinabi ni Romualdez, pero naghihintay pa rin po kami ng sagot.